Okay na? So ituloy na natin ang ating discussion sa feasibility study. And today, ang pag-uusapan natin ay patungkol sa operating expenses. At magsimula tayo sa kanyang textbook definition. Operating expenses are the cost of doing business. It is the cost that business incurs in its normal day-to-day operation. So meaning, ang OPEX ay mga gastos sa pagpapatakbo ng negosyo sa kanyang araw-araw na operasyon. Kaya nga ang tawag ay cost of doing business. Itong OPEX na ito ay may tatlong bahagi. And those are administrative, general or office expenses, selling, marketing, or distribution expenses, and other expenses. Liwanagin natin silang isa-isa. Dito muna tayo sa administrative, general, or office expenses. Those are costs incurred to support the functioning of a business, but which are not directly related to the production of a specific product or service. It is the cost of running the business. Pag sinabi mong administration expenses, yun yung pagpapatakbo nga ng negosyo. At hindi siya related sa mismong production ng produkto mo. Related siya ay sa negosyo, hindi sa produkto. Ang tawag nga rin sa kanya ay cost in running the business. Now, the second component of OPEX is the selling, marketing, or distribution expense. Those are costs that facilitates the final sale of a product or service. These are associated with generating awareness, facilitating deliveries, getting orders in the like, etc. So pag sinabi naman nating selling, yan yung mga gastos natin para matuloy ang bentahan ng produkto. Ang mga kasama dito ay yung mga ginagastos sa generation of awareness. Halimbawa, sa promotion, para malaman nila kung ano yung binibenta mo. Facilitating deliveries, yung pagdadala ng produkto mo mula sa kumpanya natin papunta dun sa customer. And getting orders. Natural, kung hindi sila o-order, hindi mabebenta. Basta selling, related yan, yung mga gastos para sa final sale of a product. And then the third part is these other expenses. Those are expenses and losses from peripheral or incidental transactions of the entity. So meaning, ito yung mga gastos, mga losses na nangyari, incidental. So balit hindi naman kailangan talaga sa pagpapatakbo ng negosyo. Halimbawa, nagkaroon ng lindol, ng sunog, na damage yung business mo, tapos nagkaroon ka ng losses. Okay? Ngayon, sa actual business operation, tatlo talaga yan. Pero pag gumagawa ka ng feasibility study, dahil ang feasibility study ay assumptions, hindi pa nangyayari, projections, hindi natin kailangang maglagay ng amount para sa other expenses. Hindi natin i-assume na masusunugan yung business o magkakaroon dito ng losses. But rather, more of ang focus lang ay sa administration expenses at saka sa selling expenses. Okay? Naniniwala ako na meron ka ng idea dito sa OPEX na to. Inuulit lang natin kung ano yung kanyang concepts. Ang kasunod nating pag-usapan ay paano ba siya ginagawa, kinikwenta. Okay? Nandirito. Mapapansin nyo na yung administrative expenses at yung selling expenses are just a summary. Summary lang sila nung mga expenses, nung details, kung ano yung para sa kanila. Halimbawa, we have here salaries. Let's say meron kang empleyado na nagtatrabaho sa admin. Therefore, i-allocate mo dito yung salaries na yun. Then, depreciation, rent, utilities, insurance, taxes, supplies. Nag-enumerate lang tayo. Ang punto ko lang, kung merong ganyang klase na expenses na related sa administration, ilalagay mo siya dito para makwenta yung kanyang total. Ganon din dun sa selling. Salaries, halimbawa, depreciation, rent. Kunwari, mayroong office space na ginagamit doon sa tindahan mo, binigyan mo siya ng amount ng cost. Therefore, yung allocation para doon, ilalagay mo naman sa selling expenses. Utilities, advertising, freight out, supplies. Kulang pa nga actually yung mga yan eh. Nagbibigay lang tayo ng example. Ang punto lang natin, ang sabi dito, merong separate schedule. Ang bawat expenses na yan, doon mo kay kwentahin. At pag nakuha mo na yung total na para sa admin, para sa selling, ilalagay mo dun sa kanilang summary. Okay?
tumuloy pa tayo para mas maunawaan. Magbigay tayo ng mga example. Ano ba yung meron dun sa schedule na yan? Paano pinipick up dun yung sa admin, yung sa selling? Let's say dito muna tayo sa salaries. Di ba meron na tayong discussion para sa payroll? At sa payroll na yun, nililista lahat ng mga empleyado. Okay? Yung kanilang designation. Inaalam magkano yung kanilang salaries. And then, ina-allocate yung salary. Kina-classify sila. Saan ba yung function nila? Let's say kung ako ay empleyado na gumagawa ng produkto, yung salary ko pupunta sa direct labor. Kung ako naman ay para sa indirect labor, pupunta sa overhead. Pero kung ako ay empleyado na nagtatrabaho sa office, pupunta yung salary ko sa admin. O kaya ako naman ay sales agent, yung salary ko sa selling. Kumbaga, yung isang salary, yung mga empleyado, ina-allocate lang natin by function. At pagkatapos atin itong tinototal. At pag nalaman mo na ito yung total para sa administration, ito yung total para sa selling, anong ginagawa natin? Pipick upin lang natin yun at ilalagay dun sa summary ng administration, sa summary ng sa selling. Okay? Magbigay pa tayo ng isang example. Let's say sa utilities naman. Let's say electricity. Actually, parang bago mo makwenta yung total amount, kailangan mo rin naman syempre ng supporting computation. Yung computation na yun ay depende na dun sa account na inaalam mo. Let's say electricity. So basically, ang kailangan mo dito, ilagay lahat ng mga gamit ng business mo na merong kuryente, na gumagamit ng kuryente, I mean. So halimbawa, meron kang aircon, mga machines, mga computer. Ano yung kanilang consumption? Ilang kilowatt hour? At magkano yung cost per kilowatt hour? Na by the way, lahat naman ng yan, nakikita natin, nalalaman sa website ng Meralco. So ganun, kaya research yung subject. Aalamin mo yung isang expenses, ano-ano yung mga kailangan mo dun, ano yung mga meron ka, magkano yung gastos nila, magkano talaga yung iyong cost dun. Kasi ganun sa financial inaalam mo yung amount. And let's say nakuha mo na yung total ng electricity expenses mo. Alam mo naman na lahat ng department gumagamit dun. Therefore, yung total ng electricity expenses, i-allocate mo ngayon. Let's say sa overhead, sa administration, sa selling. Okay? Sir, paano nalalaman kung magkakano? Siyempre, titingnan mo ano-ano ba yung mga dekuryenteng gamit na meron ka. Then pag nalaman mo, halimbawa, 70% nun related sa factory. Therefore, 70% ng electricity mo, ilalagay mo sa overhead. Kung let's say 20% sa admin, 20% ang ibibigay natin. At yung natitira, malamang sa selling. And again, kung ano yung total no nakuha mo, okay, doon sa allocation, yun yung ilalagay natin doon sa summary nung admin, nung sa selling. Actually, yung overhead may sarili rin doon sa previous discussions natin. O let's move on. Okay, siya nga pala. Anong moral of the story? Anong kwento natin? Okay? Maaari kasi na nagkikwenta ka muna ng total sa kisado, and then yung total na yun, ina-allocate mo kung saan talaga sila. Okay? Pero may pagkakataon ba na hindi mo na kailangang i-allocate? But rather, yung total amount ng related expenses na yun ay para lang sa iisang kategory lang. Let's say, kunwari, we have here the taxes. Okay? Kunwari, nagbayad ka ng mayor's permit, okay? Ng fire safety inspection permit, ng sanitary permit. Yang tatlong yan, na in-example po natin, actually, yung mga taxes natin, yung mga licenses natin, para lang talaga sila sa administration of the business. Kasi syempre, kung walang mga permit, hindi tatakbo yan, di ba? Hindi ka papayagan na mag-operate ng gobyerno. Huwag mong sabihin na yung mga yan, yung mga permit na yan, ay para makabenta ng produkto. Huwag mo rin sabihin na yun ay para sa production ng product. So what can we say? Okay? Lahat ng expenses mo sa taxes, hindi na kailangan allocation. But rather, ibibigay mo lang, let's say sa administration. Isa pang example, kunwari advertising. Sabi mo sa produkto mo, we will create awareness. Okay? That's why, okay, may promotion ka, may advertising ka. Gumawa ka ng tarpaulin. Nag-post ka sa Facebook, binus mo. Aalamin mo rin, gagawa ka ng computation. Ilang tarpaulin ang ginawa mo, magkano yun sa isang taon. Okay? Ilang beses kang nag-boost sa Facebook, magkano rin yun. Pag nakwenta mo na yung total na yun, okay, hindi mo na rin kailangan i-allocate. But rather, ilalagay mo lang dun sa selling. So ano po yung binabanggit ko, ano yung moral of the story?
hindi naman lahat ng expenses kailangan magkaroon ng allocation. But rather, kailangan mo lang talagang alamin ano yung nature nila, saan sila dapat pumunta. Kung lahat ay admin, therefore, lahat mo yung lagyan. Kung lahat ay selling, ilipat mo din lahat yung total nun sa kanya. Kasi sinasummarize nga lang naman natin sila dito. Okay? Isa pang example. Let's say depreciation. Yung mga assets mo na nagkakaroon ng allocation ng cost nila. Let's say meron kang building, machine, delivery truck, and office equipment. Yung building mo, yung floor area niya, iba-ibang unit yung gumagamit. Meron sa production department, sa administration department, sa selling department. So ngayon, yung depreciation nun, dahil lahat naman nakikinabang, lagyan mo ng allocation. Okay, katulad dito. Paano yung halimbawa, meron kang machine, factory machine, yung kanyang depreciation, hindi mo kailangan i-allocate kasi alam mo. Okay? Therefore, yung machine na yun sa overhead lang. Let's say delivery truck, nagdadala ka ng produkto mula sa company mo papunta sa customer. So malamang selling yan. So hindi mo rin kailangan i-allocate. Ganon din yung depreciation ng mga office equipment mo. So ang moral of the story ulit, nung isa nating example ng computation. Okay? Pwedeng yung isa na component ng total cost ay may allocation. Katulad na halimbawa ng building. Pero yung iba pa na component ng total expenses ay hindi na kailangan ng allocation. Kasi kaya mo siyang i-identify kung saan. Actually, yung example ko nga kanina dun sa electricity, pwede rin ganito yung maging format mo. Pero kung sakaling nahihirapan ka, pwede ang gawin mo, alamin mo na lang yung total, tsaka mo i-allocate. Okay? What's my point dito sa ating mga pinapakitang computation? Hindi po iisa ang paraan para malaman kung magkano sa admin, magkano sa selling, but rather nakadepende talaga yan sa kung ano yung expenses na meron. Dapat lang maunawaan mo saan siya ginamit. Kasi ito namang admin, itong selling, sumasambot lang sila ng allocation galing doon sa separate expenses na yun. Okay, again, hindi po natin kayang ipakita lahat dito. Okay? Nagbibigay lang tayo ng sample. Magkakaroon naman tayo ng problem solving sa ilang mga sample din ng mga expenses na meron usually ang isang business. Doon pa natin mas liliwanagin. Pero sa atin lang, yung paraan paano kinikwenta yung ating ipinapakita. Okay? I move on. Let's say na-allocate mo na yung sa admin, yung sa selling, doon sa year 1 mo. Pagdating sa year 2 and subsequent years, malamang mag-a-assume ka na merong increase sa karamihan ng mga expenses mo. Halimbawa, sabi mo yung salaries ng mga empleyado, mag-i-increase every 2 years. Therefore, after 2 years, mababago yung amount nun. Let's say, sabi mo yung utilities, tumataas ang 3% every year. So, every year yung taas yun. Pero halimbawa yung depreciation mo, sabi mo, straight line method ang ginamit. Therefore, walang increase yun every year. So, what is my point again? Pag nakwenta mo na yung year 1, pagdating ng year 2 moving forward, iba-iba na yung nangyayari. Depende rin, syempre, per account. Maaaring every average year yung increase, every year, maaaring straight lang, pare-parehas. Pwedeng yung isa nag-i-increase ng 2%, yung isa 5%. Depende sa assumption mo, dun sa expenses na yun. Yung nangyayari sa ekonomiya, halimbawa, sabi mo, basta ganun. Ito, sa industry ng utilities, ang kuryente every year 10% ang increase, pero ang renta 1% lang. So, depende talaga yan. Okay? Hanggang sa mabuo mo, hanggang sa ika-5 taon. Okay? I believe, ang kailangan na lang natin dito ay problem solving na gagawin natin na hindi rito maaari nyo mapanood. So, I believe tapos na nga tayo. So, yun lamang at maraming salamat.